Okay, good afternoon team. Today, kailangan nating buuin ang both value proposition canvas tsaka business model canvas natin para sa coffee shop na paplanuhin natin ngayon. Unahin muna natin yung BPC, ano, para malinaw kung sino yung customer natin tsaka kung ano ba talaga value natin sa kanila. Tapos, saka natin to itatahi sa BMC. Okay ba? Okay. Okay, explain ko muna yung value proposition. This is the promise we make to our customers. It explains the problem we solve and the benefits we give. It's important because it shows why the customer should choose us over others. Without a clear value proposition, even a good product can fail since people won't see its real value. Next natin yung value proposition canvas, no? This tool helps us align our products with the customer's needs. On one side, we study the customers, like what they need to do, the problem they face, and also the benefits they want. On the other side, we map our product, how it relieves the pains and create gains. Its importance is that it avoids assumption. It makes sure the design of a product or service that is directly fitted to the customer, making us more competitive. Lastly, the business model canvas. This is one-page blueprint of our whole business. It includes 9 parts, like customer segments, value proposition, channels, resources, activities, partners, cost, and revenue. Its importance is that it shows how all the parts of our business connects. It helps us check if our idea is sustainable and keeps the whole team aligned with the same strategy. In short, the value proposition is our promise. The value proposition canvas makes sure that promise will fit the customer's needs, and the business model canvas shows how the whole business will actually work. Okay ba? So ngayon Agree. naman, Pero, nakikita nyo naman sa screen, una, obvious yung target market natin, yung students. Sila yung madalas nasa cafe, nag-aaral, at saka nag-group works. Okay ba? agree. Pero hindi lang students. Marami ring young professionals, lalo na yung mga galing opisina, naghahanap ng pahinga at workspace. Diba, pasok din naman din yung barkada, saka yung couples. Siyempre, pagka mga tambay or date, mas malaki yung chance na maraming bibili ng dalawa or higit pang drinks, pati na rin yung mga menu. Parang wag din natin kalimutan yung pamilya. Kasi 'di ba parang tuwing weekends yung mga pamilya, nagha-hangout sila sa mga cafe. Hindi nga sila yung target market natin, pero meron pa rin silang slice. Pero sa tingin ko, dapat priority natin yung mga coffee lover. Kahit walang barkada o family, basta quality yung coffee, babalik-balikan yung yung product natin. Okay. So, yun na. Finalist natin. Siyempre, una students. Sunod, meron tayong young professional, sabi nga ni Paul. Ulit. And next, barkada. Uy, spelling. So next, couples. Next, families. Ano pa ba? At syempre, meron din tayong coffee lovers. So, para sa customer jobs, ano masasabi nyo? So, ano naman yung mga jobs nila? Mga pala, ano? Ikaw ba, Rosemin, ano masasabi mo? Parang energy boost or cravings.
Workplace din para sa mga meetings. Tama, Okay. dagdag ko rin yung mga hold meetings kasi nga may mga nagtitesis o thesis defense o group activities. Pero wag naman natin kalimutan yung mga social jobs like cloud chasing or yung feeling na productive pag nasa cafe. Cloud chaser. Yung ambience mismo. Kasi gusto ng iba na hindi lang sila ma-left out. Importante yung space at belong. Kaso lang, di ba parang sobra tayo nagpo-focus sa social jobs? Hindi lahat pumupunta para mag-picture or para umano lang, di ba? May iba para lang sa coffee. Kumbaga pumupunta sila dahil may signature coffee yung isang shop, di ba? Oo, tama. Pero kailangan balanse. May functionality para sa social and emotional. Emotional jobs like loneliness, boredom, or escape from reality. Diba? Palagay mo, okay na yun? Jex, ano masasabi mo? Baka may masasabi ka pa. Pinaka-common pain, expensive drinks, lalo na para sa students. Pains na ba tayo? Mamaya na yung pain siguro. Sige, punta muna tayo din sa Itong customer jobs. tweets, yun muna siguro ilagay mo sa ano. So, ang ano natin muna, para sa mga nag-hold ng meetings, ano pwedeng sabihin natin doon? Ano? Mm, Mga nagtitesis, where, mga nag-group discussion. ano Hindi, ba ano yung yung word? workplace? Pwede. Workplace or tapos, yung sinabi ni Gio kanina, yung mga Social job. Ano, from cloud Cloud chase. jobs. social climber, di ba? Mga cloud Oo, chaser. cloud Yeah. chasing. Cloud chasing. Chaser. Tama naman spelling, di ba? Cloud chaser. Cloud chaser, chaser sa alak. Sa alak iba yun. Okay na yan. Eh, Paul, pakiulit nga ulit yung sinabi mo kanina, yung Ambience. para sa mga ano, may gusto ng ambient. And next, Naglag. okay. Wala na ba? Eto na lang. Baka may gusto pa idagdag. O baka may nakalimutan ako. Ano, wait lang. Yung sinabi ni Dave, Ano? Para sa mga feeling feeling left out, felt left out, di ba? Mga naboboard. Okay. saka yung Bored. gusto mapag-isa pare. Okay. Loneliness. Escape from loneliness. Sige, lagay natin yan. Okay na ba to? Meron na tayo 1, 2, 3, 4, 5. Okay, finalist para sa mga Goods din. workplace. Tas mga cloud chaser. Iba naman para sa ambience. Iba boredom. And syempre para mga escape sa loneliness. So, punta naman tayo sa pains. 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 Jex. Sinabi Hindi na kanina. sabihin mga gusto mo. Yun nga, yung sinabi ko kanina, yung pinaka-common pain, yung expensive drinks. Kasi lalo na para sa mga students. Idagdag Okay. mo pa yung mga masusungit na barista. Dahil sa kanila, maaaring mawala yung mga customer. Pains. So, ano yung pwede lagay natin sa masungit na barista? Unpleasant stuff. Ah, Unpleasant stuff. Di ba? Ano? tama. Next. Gio, ikaw. Dagdag mo rin dyan yung crowded, saka
Kaya maingay na space. Nakaka-turn off yun sa gustong mag-aral. Sa akin siguro parking problem. Siyempre, may mga Okay. coffee lover na nagdadala ng mga sasakyan, di ba? Mayayaman. Tama, tama. Lalo na pag may sasakyan sila. Parking. Para sa akin naman, lack of menu and not tasty products din yun. Isa rin yan kasi minsan puro coffee lang tapos wala man lang mga non-coffee option. Ganun. So pwede natin sabihin lack of menu. Yun na lang. Okay. Ikaw ba, Pritz? Wala kang Pritz. dadagdag? Dadagdag ka. Pwede natin dagdag dito yung weight gain dahil sa sugar. Di ba? Agree ba kayo sa weight gain? Sumagot naman kayo. Oo, pare, agree kami Oo, doon. Pwede na yan. maingay kasi Yan. tayo, maingay. Nakalabag sa loob nyo eh. Sa yung yata binigay ni Gio. Ano yan? Dagdag mo, pare, Pakiulit yung crowded binigay and nga pala ni noisy Gio. space. Crowded Okay. and noisy space. Crowded. Sige. So, ang next naman natin, syempre, yung mga gusto, kabaliktaran ng pains, yung mga gusto naman natin matanggap ngayon. Ano naman yung gusto natin ma-achieve or gains? Siguro umpisahan ko na. Para sa akin, Wi-Fi and charging access. Yun, siguro yun yung mga pangunahan. Ano naman para sa akin, value for money din siguro. Kasi di bali ng medyo mahal basta sulit. So, ano pwede nating sabihin doon? Ano ba Value for magandang word money. doon? Value for money Okay. na lang. Sige. Temporary lang naman yan. Mababago pa kung sakasakali. Yung sa akin naman, yung Eh- comfortable ambience. Portable ambience. Para magtagal sila sa shop, ganun. Pwede. So sa akin naman yun, since meron na tayong pain na unpleasing stuff, Okay. dagdag tayo ng pleasing stuff kasi nakakadagdag sa loyalty yan. Pwede. Tama. Pero, At comfortable Diba? ata, hindi portable. Ha? Comfortable, Ano? hindi portable. Asa ba? Okay. Comfortable. dun naman sa di ba, Sorry. sa pleasing stuff, Okay, Paul din pala. Wait Yung lang. sinabi ni Paul. Papaulit ko na lang kay Paul yun. Kaya sa pleasing nung stuff, narinig sunod-sunod eh. di ba masyadong idealistic pagka pleasing stuff yung nilagay natin dyan. Kasi, Oh. sa totoo lang, kahit trained, yung mga staff na Tama. yan, may off days pa din naman sila. Tama. May di magandang araw pa rin. Tao pa rin sila. So, Oo, tama. tatanggalin. Hindi, tama yun. Pero ang goal natin is consistent service. So, include na rin natin yan. Sa bagay. Okay. So, Paul, pakiulit nga yung sinasabi mo kanina. Ano na Yung nga ulit yun? yung strong gain, yung mga Wi-Fi and charging access, ganun. Okay. So, ano yung pwede natin ilagay doon sa sinabi ni Paul? Wi-Fi and charging access na lang Oh. lagay mo siguro. Strong Bagay, gain. hanggat wala pa tayo naiisip, di ba? Pwede. Charging station or places? Station na lang. Yan. Okay na muna And siguro yan. next, okay naman na siguro. Pwede naman tayo magdagdag sa susunod. So, saan naman tayo? Gain Gain create creators. value map. Ako mauna ako. May naisip agad ako eh. Siguro mga Sige. signature things, ganun. Dapat may tatak tayo. Ganun. Wait lang. Pakiulit, Chappy. Signature drinks. Ulit daw, Paul. Pakiulit, Chappy. So, na to, siguro, sa value map na to, no? Wait lang, lagay muna siguro, natin title para di tayo signature drinks. Kasi kailangan
may tatak yung coffee natin. Kumbaga, pagka meron tayong signature drink, malalaman agad nila kung sa atin talaga yung ano, ganun. Sa atin yung product, kumbaga may binabalik-balikan. Tama. Sa akin naman yung Okay, ano, okay. sa akin naman yung maganda yung lugar, aesthetic, para attractive yung mga students at barkada rin. Pwede din. Ano, Para sa akin, ano pwede ilagay natin doon? Mahilig to sa Wait lang, ambience. wait lang. Okay. Oh, Iyo. cozy and aesthetics, ano? Mahilig ka pala sa, Sige. Di-date niya yata yung jowa niya, pare. Yun, oh. Cloud chaser lang yan. Kasama na rin doon. Attractive Jex, sa mga ikaw. couple. Nagtiya ka. Para sa akin yung Tama. loyalty and rewards and freebies. Kasi dagdag suki, ganun. Tama. Loyalty card, mga ganon. Para may discount, ano? Mm. Sige, noted lahat yan. Rosmin, ikaw. Kaya eventually, makikilala din tayo na as popular coffee shop sa area na mapipili natin. Copy lang. Dagdag pa dun sa sinabi ko kanina, di ba, sabi ko, signature drink. So, dapat, yung signature drink, dapat premium quality yung drinks natin. Hindi lang dun sa tatak natin. Kailangan sa lahat ng drinks natin. Tama. Dapat premium, Kahit pasok naman yung premium quality drinks na yun, lagay mo na lang. Premium signature drinks na lang siguro lagay mo, Fritz. Hindi, ano na lang. Hindi, meron na tayong signature drinks, eh. Baka, ang redundant pag naulit, diba? Premium. Quality drinks daw. Premium product kasi di naman tayo magtitinda ng kape lang, di ba? Ay, sa bagay. Sige. Dave, wala ka na ba dadagdag? Baka may naisip ka pa. Wala ka naman, pare. Okay naman na yan eh. Dagdagan na lang natin pagka nagkulang din. Gusto Sige. mo, ipat na muna tayo sa pain reliever. Sige, tama. Yun nga naisip ko eh. Yeah. Para sa pain reliever, ang magiging unang sagot ko dyan affordable price tsaka yung mga promos. Sino ba naman hindi gusto ng mura, di ba? Tsaka yung mga promo. Ito mo, mura? Ako din, syempre. Ako meron ako Okay. yung consistent quality tsaka hygiene, syempre. Babagsak yung reputation ng shop natin pagka, di ba, doon pa lang pumalpak na. Pagbababa ko, panis, ganun. Syempre, partner ng perfect ambience yun. Kanina, sinabi ni Tama. Gio. Ano nilalagay na? Consistent, quality, Quality and hygiene. Ako, may dadagdag ako. Yung Sige lang. staff training for leasing service. Kasi nga, sabi nga ni Chris kanina, kakasira ng reputasyon natin yun kung walang training yung staff natin, di ba? Kulang sa training. Pwede naman natin ilagay, pleasing service na lang. Okay ba yan? Okay, Pwede. pwede. Go, Paul. Pwede rin, Pleasing. siguro, pwede mo rin ilagay dyan mga mobile ordering, gano'n. Yung kahit na maliliit lang. Tapos, yung mga convenient parking. Tama. Wag din natin siguro kalimutan yung mga taong health conscious. Kaya pwede tayo magdagdag ng customizable drinks. Pwede. Maganda yan. Customizable drinks. Okay, noted lahat yan. So, saan naman tayo ngayon? Ano naman yung next natin? Meron na tayong pain relievers, gain creators. Dave, yari na ba? Or Pare, lilipat na tayo. Punta Noted naman lahat. tayo sa BMC. So, complete na yung BMC. BPC natin, Ngayon, punta tayo sa business model canvas natin. Dito naman natin i-lay down yung bigger picture. Like yung channels natin, resource natin, mga partners, revenues, and costs. Okay ba? Okay. Wait lang Open natin.
Sige, pare, i-present mo yung ano. Yan. Kita ba? Oo, pare. So, ano nga yung gagawin natin dito? Good Ano afternoon. unahin natin dito? Bali, ang goal natin today ay punan yung business model canvas natin para sa coffee shop idea natin. Yung real time natin, kailangan natin siyang ilagay habang nagdi-discuss tayo. Simulan na natin, pare. Sige, unahin natin sa ano, customer segment. Kasi ito na may una eh. Sige, unahin Ano natin yun. ilalagay natin dito? May idea ba kayo? Wala naman akong masyadong Akin ano eh. siguro, students. Akin students kasi marami naghanap ng student spot. Yun. Parang ano, no? Same lang to nung sa kanina, no? So, pwede nating i-copy yung nandun sa kabila. Di ba? Pwedeng lagay, students talaga halos lahat. Sabagay. Study spot pala. Ang ingay. Ha? Naririnig niyo ba yung aso? Ala. Ano ulit sabi mo, Paul? Mga, mga estudyante kasi marami naghanap ng mga study spot. Ano. Tama. Tama na nung high school din kami, naglagi kami naghahanap ng mura na coffee shop pero may wifi outlet. So ano, share ko lang uli. Di ba, saturated na kasi yung market. Sigurado ba kayo na pupuntahan pa tayo ng mga estudyante ngayon sa dami ng ano ngayon, maraming existing na shop, iba-iba, hindi lang coffee shop, di ba? Gio, tingin mo. Valid point. Pero karamihan, mahal ang kape. Wala pang kape na budget friendly at study friendly sa area. Tama ba? Dagdag pa natin dyan sa sinabi mo yung mga office workers. Siyempre, maraming ngayon sa mga nagtatrabaho gusto nila mga coffee break para ma-refresh yung mga utak. But, Okay naman. Pero yung sa consensus natin yung mga student, yung mga office workers, barkada, coffee lovers, tsaka ilagay mo na yung ano, template din. Yung? Yung template. Ayan, nandito na nga tayo. Ilalagay na lang natin ngayon yan, ano? So, kay Paul, mga office worker. Di ba? Tapos, yung mga sinabi ni Dave, barkada sa coffee lovers. May sobra. Next naman ay key value propositions. Meron pa, budget friendly. Ano? Paulit nga. Meron pa, budget friendly Sa isa. Saan ba? sa customer segment. Customer segment, Ah, budget friendly. Hmm. Ano ba? Okay. Budget Okay naman. friendly. Di yung mga estudyante naghanap lang ng ano, budget friendly na coffee shop na na available lahat ng hinahanap, wifi, ganyan, study area. Kaya pasok pa rin student. Yung Naka-input. sagot mo kay kay Chris kanina. Sabagay, pwede naman talaga. Okay, na-input nyo na ba lahat sa customer segment? Apat. Hindi na. Pwede naman natin ilagay din yung sa kanina. So, siguro, value preposition na muna tayo. Sige. Value propositions. So value propositions. Jex, baka meron ka. Ano siguro yung affordable pero quality coffee tapos Instagrammable ambience. Ganun.
Wait lang. Dave, pakipaliwanag ka kung ano yung value proposition. Parang nasabi ko na yun kanina yung value proposition natin nung simula. Pero ito yun Okay, pakiulit. Para malinawan tayo habang Ito nag-isip natin tayo. is yung promise natin sa customer. Kung ano yung problemang kayang isolve tsaka yung benefits na kaya nating ibigay sa kanila. Tsaka pinapakita rin yung neto kung bakit kailangan tayong piliin ng mga customer natin Okay. sa ibang mga dyan, mga coffee shop dyan. Tsaka pagka wala tayong clear na value proposition, kahit yung magandang product natin magpe-fail dahil hindi naman makikita yung real value nun. Okay. So tama yung sinabi So ni parang Jeff. tamang-tama, saktong-sakto yung sinabi ni Jex, ano? Yun, Input mo na siguro, dalawa yun. ano yun, Affordable, affordable. affordable pero quality coffee. Tapos Instagrammable ambience. Okay. Wait lang. Mihilig sa ambience, no? Siyempre. Kaya, Baka naman. Yeah. ano Sige yun? lang, magsabi lang kayo Ano? dyan. Free wifi at charging station. So, magiging patok yan, lalo na sa mga students. Tama. Tama. Gio, Tapos Instagrammable. bumawi ka. Kasama sa OPEX, around 1,500 to something lang yung for wifi. Sulit kung makakahatak ng customer. Wait lang share lang ako ng meron kasi doon sa may bungabon na nakakita ko ng coffee shop doon na dinadayo talaga kasi dahil nga sa mga ambience, tapos may mga students discount kahit na average lang yung coffee nila. So may malaking factor talaga. Ayun. So okay final na yon. Affordable coffee. Affordable but quality coffee. Tapos cozy and Instagrammable with si Ambience, di ba? Si Ambience. Tsaka yung Wi-Fi and charging station. Tsaka personalized service, support po. Wait lang. Hindi ko na ikulat yun. Personalized. Personalized service pare. Tsaka support local beans. Okay. Dapat pare sariling atin. Support local, ano? Sige. So, sa tingin nyo, okay na to o Okay na yan pare. dagdagan na lang natin sa susunod? So, ang next natin, Punta na tayo sa channel. channel. So, pakipaliwanag muna kung ni channel. Yung channel pare, yung Sige. Yun lang pare. Yan lang, pre. Galaw si sumayaw ka. Channel, para yung means para magkaroon tayo ng tawag dito, magkaroon tayo ng connection sa mga customers. Unang-una dyan, syempre. So, Unang-una dyan, di ba, syempre, kailangan yung iba't ibang klase ng channel, di ba? Oo. Paul, bang idea? Unang-una dyan, syempre, kailangan may physical store tayo. Tapos, dagdag natin dun yung mga social media pages like mga FB, IG, TikTok, kaya mga karaniwang ginagamit na social media platforms. Dagdag Okay. din natin yung delivery apps. Para Ng Foodpanda. Ganon. Wait, kaso Okay. lang. Di ba yung Grab at Foodpanda, medyo malaki yung cut dyan. Halos, if sa search natin, sabi dito, wait lang. Around daw, Foodpanda cut, wait. 20 to 30% ang kinakat ng Grab at Foodpanda, di ba? Sabi dito sa Mm. palagay mo,
Tama naman, pero optional lang yun. Visibility naman yung habol natin eh. So ano, Tama. final na yun. May point naman si Dave. Sabagay. Sige. Ito na, yung bali yung channels, physical store, Social media. Wait lang. pare. Channels is physical store. Social media, tsaka delivery Social app. media. Mm-mm. Delivery app, halos secondary lang natin yun. Secondary. Para sa Yeah. social media. Hindi, delivery app Hindi, yung delivery apps yun. Secondary sa physical store. Oo nga. Mm. Ano, wala na ba? Yun lang, no? Yun lang lahat. Oo, yun lang naman yung mga nasabi. ayan muna. Bagay, wala naman ng ibang pwedeng pag-orderan yung mga tao ng kape, eh, no? Wala namang order ng ano, eh. Customer Kung ikaw yung relationship. gagawa, eh. Okay, hello. Bali, sa ano na tayo, no? Customer relationships. Bali, yung customer relationship, simple lang yan. Kung ano lang yung relationship natin sa ating mga customer. Meron yung mga ano eh, mga types eh. Yung personal assistance, yung, ayun, yung parang sa pag-waiter. Ayun yung mismong example nun, yung, di ba, through email. Pero hindi pala siya sakto sa pag-waiter. Kunwari sa email, may uma-assist sa email, di ba? Kunwari yung mga, hindi man, sa call center, may mga uma-assist doon. Pagka naman sa dedicated personal assistance, meron dyan yung mga pasok dyan, yung mga pang hindi siya kagaya ng personal eh, yung mismo sa dedicated, isang tao lang yung tinutulungan niya. Alam niyo ba yung pagbebenta ng mga bahay? 'Di ba kinakausap doon yung mga Mga pinagbebenta. ahente, no? Oo. Mga agent. No? Tama. Tapos sa self-service naman, yung self-service tsaka automated service, halos parehas na yun eh. Kunwari natin yung mga bangko, wala naman tumutulong doon, ikaw na mismo yung gumagawa. Kumbaga naglalagay na lang sila ng ano doon, mismong machine para tumulong na ikaw na yung magbibindot. ATM Tas, machine, ano? Para sa withdraw. tas meron tayong communities. Yung communities naman natin, yung kung halos lahat, yung mga kagaya na sa reviews ng Shopee. Ayun, tumutulong doon yung mga tao para malaman kung maganda ba yung product. Ayun, nagkakatulungan sila through communities ng ano, review. Tsaka co-creation. Halos yung ikaw yung parang pwede kang mag-design. Tutulungan yung kumpanya, tutulungan mo yung mag-design. Kunwari, gagawa parang sa Nike, gagawa ka ng design para ibenta mo sa Nike, ganun. Ganun na halos yung customer relationship. So, may idea ba kayo? Jex, baka may idea ka. Ako, naisip ko yung ano, loyalty cards saka regular promos. So, sa loyalty cards, for example, buy 9 cups, get 1 free. So, pasok dito yung automated services or co-creation kasi automated, naka-systemize ang rewards. Tapos, co-creation din kasi customers are part of building long-term value. So, sa regular promise naman, for example, happy hour, student discount. Pasok naman dito yung personal assistance or self-service. Pwede sila Wait lang, mag-avail sa sa una. sarili nila. Wait lang, sa una. Sa co-creation. Creation. Ano yung ilalagay natin dito? Loyalty cards. Loyalty cards. Like Tapos, by co-creation. Automate. Ayan, pasok din yung automated services dyan. automated Kasi services. naka-systemize ang rewards. Sige, sige. Automated din daw, Fritz, yung loyalty cards. So, parang dalawa yung doon siya sa dalawa na yung Dalawa, nagpo-fall. nagsishare na sa isa, no? Ah, Pwede. So, yun lang sa ano, para kay Jex. sa regular promos. Regular promos. For example, yung happy hour, student discount. Pasok naman dito yung ano, personal assistance or self-service. Kasi Okay, pwede sila wait lang. mag-avail sa sarili nila.
Wait lang. Lalagyan natin ng... So, pasok siya sa personal service. Kasi sila yung mag-a-avail, ano. Ah, Tapos, ang lalagay natin ay, ano, regular promos. eh. Pwede din yung remembering yung parang naalala natin yung mga suki. Ganon. Yung pagpasok pa lang, alam na agad yung o-orderin. Pasok din siya sa, ano yun? Personal service. Ano yung ilalagay natin doon? Ano yung ilalagay natin na word doon para doon? Mm, Dedicated personal, I guess. Pwede. Ano? Yung ano, Dedicated. yung alam na kabod yung... dedicated no? Dedicated orders. Yung ba? Dedicated. Dedicated, parang VIP natin sila ganun. Pero Pakiulit, choppy eh. dedicated personal assistance na lang lagay mo. Tama kasi. Para kay Ate Duda, ano? Pero hindi lahat Tokwa agad. lang, Pag hindi si lahat Fritz, tokwa yan. friendly. So, parang hindi rin ganun katimbang yung dedicated personnel na yan. Pero lagay na rin natin, wala namang mawawala. Pwede naman natin yun sa ano, pang-brainstorm natin. Naloko na, ayaw na tamin. Ayan. Next natin. Ano na may next natin? Babe, baka meron pa. Wala na yan. Ha? Halos, eto na yung nabanggit na eh. Pero check ko. Mag-iisip muna ako. Sige. Meron na tayong active engagement sa social medias. Pwede. Parang, so pasok Diba? siya sa community, ano? Pagka sa Ah, social media. Yun. Ah. Building an Gawa, online coffee community para sharing Wait lang. updates, interacting sa customers din. gawa Ano ilalagay ng natin? Facebook page. Personalized Facebook survey page. din. Facebook page. Sige. Facebook page. Facebook page. So, eto lang. Yan muna. So, meron tayong loyalty cards para sa co-creation, regular promos and dedicated personal assistance para sa personal service, Personal ha? service. Facebook page naman sa communities. So, Kompleto na ba pare? eto na. Okay. Bali, punta Oh, na tayo sa revenue streams naman. Siguro, revenue sir, streams. suggest ko, mga mainly coffee and snacks. Yung mga add-ons, like mga, syrup, extra huts, Ito mga pala may suggestion si Paul. merchandise, Pare. Paul, pakiulit nga. Choppy ka, Paul. yung mga, yung mga coffee and snacks, tas mga add-ons, like mga, syrups, extra huts, mga later, merchandise, kaya mga yan. Okay. Ano ba ang ano? Malakas din yung pastries. Minsan mas profitable pa. Saka, Wait lang, ano ba tayo- tong natin, revenue streams? Ano na ito natin ng revenue streams? Mga daily coffee and snacks, mga add-ons, ganun. Ito yung kung saan tayo kukuha nung maraming kita. Kumbaga, ito yung signature product natin, ganun. Oo, parang Yung mga magbibigay sa extra, atin. ganun. Extra kita. Yung magbibigay sa atin ng Extra kita. malaking... Sabi ko, Paul, snacks, syrups, Oh, walang siya. Saka pwede din tayo kumuha
malakas din yung pastries. Minsan nga, mas profitable pa nga yun. Saka pwede tayo kumuha ng mga factor na mga partner sa local bakers. Yun. Pang sa bakery, ganun. Ah. Kuha tayo Sige, ng mga sige. product sa kanila. So, ano ang But, ilalagay natin dito? and pare, final na yung Coffee and drink. snacks. Hindi. Coffee and snacks. Snacks lang. Una-una yan. Ha? Coffee and Snacks. drink, pare. Halos may pares na pala yun. Coffee and snacks, lalagay ko. Mm. Tapos, Syrups. iba naman yun o kasama din dito? Iba na yun, add-ons mo. Sa add-ons, pare. Sa add-ons? Iba na yun. Ibababa mo na, tapos lagay mo add-ons. Okay, add-ons. Tapos, future merch. Tapos pastries daw, sabi ni Gio. Pastries. Sige. So, future merch or merchandise. Tapos, pastries. Yan. Para hindi puro kape lang. Yes. Di ba? Siyempre, masarap din may ganun. Ito lang. May pambara. Yes, most. Coffee and snacks. Future merch. Abuhin natin merch para merchandise. Tapos, pastries. Yes. Dave, palagay mo, ayos na yan? Okay na yan, pare. Lumipat na tayo sa key resources. Yung mga pinagkakagastosan natin. Kung ano yung magiging gastos natin sa pagtatayo ng business na to. Siguro dyan, unang-una natin, syempre, barista. Kasi naman titinta ng kape natin. Si Dave. Staff, ganun, staff. Mga staff, coffee machines, mga grinders. Unahin muna natin yung Yung mga i-renovate natin sa mga interior designs sa shop. Unahin muna natin yung staff. Diba ito yung yung Nagsiserve. yung sahod ng sahod ng staff. Ilang staff ba usually kinukuha dito? 3. Tatlo. Ilan? Bakit Tatlo. 3? Sa cashier, pare. Tapos waiter, tapos barista. Sige, 3 personnel. 3 kasi grades ko sa sales. Tapos, Wait lang. magkano Saan na ba yung tayo? key Key resources. Mali pare. Key activities. wait lang, hanapin natin yung Ay, hindi ba yun sa Key cost resource. structure? sa tingin ko, cost Di ba structure dyan yung yung- sinasabi nyo na yun. Diba? Key Ano ba ang resources, key meron ba? resources? Meron, Ang key resources, yung key resources natin, wait lang, nasa lecture yun eh. Malabas ba yung lecture nyo? Cost structure pa tayo mag-compute ng ganyan at Oo, di ba? Ngayon, Key i-identify lang. Ito yung mga di ba? Yung employees, mga ganun. natin sa identify lang natin muna sa key resources. Ito yung magdadala ng mga activity ng business, Yan lang yung mga Yes. gastos lang muna. Dali, Kasi gagastusan natin. Palang. Tama yung bento machine, di ba? Kasi yung pag ng kape. Pwede mo ilagay yung mga Sige. sinabi ni Nina. Paul, paulit nga. Ano na nga ulit yan? Barista. Yung Mga staff, mga barista yan. staff. Coffee machines, grinders, elevated Equipment shops, na lang, staff, yung mga saka interior equipment, pare. designs. Staff, Mga i-renovate. Staff, tapos equipment.
Mga coffee machines, Coffee machine. Sige. grinders. Mali spelling. Pero di ba ano, ang mahal ang mahal ng mga coffee machine ngayon. Pagka brand new agad yung Oo. sobrang parang baka Grinders. Pwede naman tayo magsimula sa mga mid-range machine. second hand ganun. Sa bagay. Pwede nga. Interior. Ito yung pakicheck kayo, ano? Yung mga Bali, nakalista dito. full, Kung ayan, ano. okay Pakicheck nga naman kung ano. pare. Lagay So, mo na rin yung ito lang lahat yan. mga suppliers, lagay mo. Sige. Suppliers din. Mm. Sige. Tsaka Yung ayun. suppliers ng beans, di ba? Mm. Yes. Tama. O, ng mga pastries. Tama naman. Tama. Yan na lahat. Meron tayong 5. Barista stop, coffee machine, or slash natin dito espresso machine. Para malinaw. Oy. Yan, okay ba? Oo, Ano? pare. Pero mali yung title natin dyan. Nasa key activities. Papalitan na lang natin ng key resources. Para di na tayo mag-move ng iba pang sa kasunod. So, ano na next? Punta naman tayo sa key activities. Yung pinagkakaabala ng business natin. Yung mga kadalasang ginagawa. Pare, Sige. nagbubukas, nagsasara, naglilinis, nagme-maintain, ganun. Ano lalagay natin? Key? Resources. Hindi, kanina yun eh. Key Ay, activities. activities. Ha? Nalilito na. Sa key activities, ano ulit yung nasa key activities? Yung mga ano pare, pinagkakabala natin. Madalas lang Yung naman mga ginagawa dyan pare, brewing, serving, marketing, inventory, customer service. Ayun naman madalas Okay. ginagawa dyan pare. Tama. Ano din, pwede rin yung mga events like acoustic nights. Yung mga kumari pag Sabado, may pang ganun, yung may mga kumakanta. Mga kumakanta. Yung mga, So ano? Sige, ano Okay na ba? ilalagay natin dito? Sige, Okay na idea para ni klaro Gio. tayo. Bali, brewing. Tapos service. Tapos marketing. And inventory din. Tsaka community building. Lang pare. May tumatawag sa akin. Sino? Inventory. Events. Ma'am, may narinig ba ako customer service ba yun? Customer service? Oh, meron. Service lang. Kasama din yun. Community building ata. Community Yun. building and last. Bali yung yung customer service ay na mismo yung service. Oo, tama. Sige. Kompletuhin natin tong customer service na to. Tapos dagdag natin yung community building. So, paki-double check kung kung kompleto yung nailagay. Ayun, bali kompleto na. Kung gusto mo para hindi na magalaw para yung natin, slide natin, sa baba mo na lang lagay yung key partners. Sa bagay, may space pa naman eh. Kahit sa right side, pwede. Kaya nga. Kasi yung key partners natin, halos, ayun, maigli lang rin naman siguro.
yung mga magiging partner natin ng business. Yan naman Key sa partners. mga key partners. Siguro, mga local coffee bean ng mga suppliers natin, ayan, mga pastry bakers. Yan yung mga siguro pangunahin nating magiging partner dyan kasi since coffee shop ngayon, tinatayo natin. Dagdag mo na din Ano? yung mga delivery partners tsaka landlords. Dahil uupa nga lang pala, no? Yes. Yes, boss. Kaya natin landlord. Landlord, sige. Next, ano yun? Ano yung next, Paul? Paulit yung sinabi mo? Mga local coffee bean suppliers, pastry bakers, ayan. Tsaka pare, delivery partners na rin. Flyers, tapos pastry bakers. Tsaka yung mga delivery Ah. partners natin. Yan. Delivery partners. Yan, 4. Mm-mm. Ulitin ko Bali, kung tingnan nyo kompleto Landlords, local coffee bean suppliers, pastry bakers, saka delivery partners. Oo, pare yan. Tama. Okay. Bali, lipat naman tayo. Saan? Cost structure na pare. Ito na. Dito pala yung pinagkakagastusan natin. Okay. Para Ang cost business. Mm-mm. structure. Bali, dito natin makikita kung gaano kalaki yung gagastusin natin bago tayo magpatakbo ng business. Gusto ko sana i-base ito base sa totoong presyuhan. Hindi yung mga lang, hula-hula lang. Hula-hula lang. Mm. Para Nag-research kasi makapag-budget ako. na maganda, no? Mm. Ito, share ko lang nag-research kasi ako. Una, yun nga yung renta. So, dun sa may area ng Malolos, malapit sa university doon. So, nagre-range yung renta nila ng 7,000 hanggang 8,000 monthly rent. Ano lang yun, 30 to 40 meters lang yun. Maliit lang din. So, Para siguro sa maliit lang na no? Oo. So, safe na estimate natin mga 8,000 per month. Ganun. 8,000 kasi nandini naman tayo sa province, ano? Pero hindi ba mas mahal kung prime location mismo sa tapat ng school? Depende kung malapit ka sa highway talaga. Or kung highway na highway. Tama ka naman doon. Pero usually kasi fully occupied na yung mga harap mismo ng campus. Kung 2 blocks away, mas mura. 'Di ba? Plus, target pa rin natin yung mga students kasi lalapit sila sa mga quality at mura na mga kape. As long as Oo. malapit, tas nahanap nung Google Map para sa mga Grab. Sige, O, bali, 8,000 okay. monthly. Oo. 8,000 per month. Doon naman sa renovation at interior naman, nagtanong ako sa pinsan kung nag-open ng milk tea shop. Gumastos sila ng 150K sa 35 square meter space. Breakdown daw, yung flooring and painting, umabot ng 50K to 80K. Yung tables and chair, umabot ng 40K to 60K. Yung lighting and decor, umabot ng 20K to 30K. Tapos yung counter and signage, umabot sila ng 10K to 15K. So ano to, renovation ng interior. So realistically, nasa 120K to 190K ang gagastusin natin para makakuha ng maayos at Instagrammable. Okay. So, sige, wait. Sulat natin. Hindi ba parang Renovation. sobrang lang ng range? Paano kung lumampas? Kaya may buffer.
kung minimalist design lang, kaya kaya sa 120K, kung mas RC at maraming custom, aabot ng 180K to 190K. O, bali, sige. Ilagay na natin 120K to 90K yung range. Mali Hindi, mo, wait lang. makadagdag pa tayo. I-breakdown natin. Una, flooring and repainting. Sige, pare. Tapos, tables and chairs. Tapos, table, Table, saka chairs, ano. chair. Tsaka, meron din tayong lightning and decor. Lighting. Ay, Lighting. lighting. Kala ko pidlat eh. Hindi, pare, nabubulol lang. Tsaka, Tapos, counter and signage. okay. Lahat yun nagre-range ng 120K to 90K. Mali mo, maka-discount pa tayo. Eh, So, next siguro, equipment tayo, no? So, sa equipment, yung espresso machine, mid-range. Sabi nga, di ba, medyo nag-aalangan tayo pagka brand new eh. So, pagka mid-range, nasa 50K to 55K na yung pinakamataas na pricing niya. For grinder naman, nasa 15K to 20K. Yung brewer and accessories, 10K to 15K din. Yung refrigerator, 10K to 15K. So, total nun is 90 to 120K for equipment pa lang. So, Equipment pa lang? No. Sige, yes. equipment lagyan natin. So, para hindi i-ano natin, average natin yung total. Siguro lalagyan natin na average natin yung 90 saka yung 120K. Ano ba average ng 90 saka 120? Engineering, no? Kinalcule. 105 na 105,000. Palagay nyo, reasonable price na 105. 105. Para may range sila ng pamimilian. Tapos, wait lang pala, natin to ng by price ng yung flooring and repainting. Sabi nyo kanina, yung flooring and repainting, aabot ng 50 to 80K. So, average natin yun, 50 plus 80 divided by 2, 90. Ay, 65. Sa tingin nyo ba reasonable yung 65K para sa flooring and repainting? Pwede na siguro. Sige. Go muna yan. 65,000. Yung sa tables and chairs, 40 to 60. De, lagay mo 35. 40 to 60. Ilan? 35. For mid-range only. 40 to 60. Ilan? 45 o 50? 50 na. Para sure. 50 na, para walang gutal. Okay pa. Everyone. 50, 45. 50 na. Sa lighting pala, lighting and decor. Nakawa na. 20 to 30K yun. So, reasonable naman siguro kung 25K kasi kaya naman gawin to ng isang buong araw no? Nakabal na Natin 25. talagang Instagrammable ambience eh. Oo, So, ng konti yung price. para hindi sagad na mababa. Siyempre, yung counter and signage, sagad na natin to ng, di ba sabi nyo kanina, 10 to 15. Pwede 15 naman na. natin to sagad ng 15. No? Mm. Kasi mahal yung panggawa ng signage eh. Sige, 15K.
Kahit di na natin i-total lahat to. So, ito lang. Ah, Ito lang sa cost structure natin. Ayun mo, halos. Puro mid-range. Pwede naman nating adjust later yun eh. Pagka nilagay natin sa BM. may monthly operational expenses. Pero sa amin, may kaibigan ako sabi, okay daw pumili ng, branded na, espresso machine. Ano sa tingin nyo? Kaysa sa second hand? Kasi daw, mas matibay daw yung, brand new, less maintenance. Pero ano kasi, Eh, pero di ba kung starting pa lang tayo, baka mas okay na yung second hand muna. Parang sumababa yung initial cost. tama, tama. Tama, may Oo. point naman. Basta yung dun lang So, tayo, kaya natin muna. Ma-adjust naman natin yun eh. wait lang, bago lagay muna natin yung, sahod ng stop. Kasi kasama din dito yun, di ba? Stop with 3 personnel, di ba? Person. Sa tingin nyo, ilan yung sahod dito per month? Siguro ang Okay? 500 siguro per month. Kasama na ba Hindi, agad yung sahod ng stops dyan? daily kasi Oo, pare. 500. Daily yung 500 bari 15 per month. Hindi ba malit yung 15? Pag ano tayo, di ba tayo mag-base? Saan ba tayo mag-base? Minimum wage, gano'n. Pwede naman. Minimum na pare. 15. Minimum 300 per day. Pwede na sa kanila yan. 500 per day yun pag 15. 500 pag 500 15. per day Sila pag sa 15. Siguro Oo. sa atin, magkano ba rate sa atin? Reasonable 500 yun. na pare. Ay, kaibigan ko, 450 per 450 day. lang ata per day. Kapag kasi si province, kunwari, si Cabanatuan City, siguro mga nasa 550 per day na dun. Diba? Mga waiter dito tsaka 500 na per day. Kunin, Kunin Kayo muna ba? natin yung sa 550, Sige pare. di ba? Go. Search natin. 550 a day. Times 30. Bigyan mo lang a day, pare. Search natin yung minimum. Tama, 550 per day nga. De, 550 times 30. 30 days. 16.5. Yung 16.5 times 3 na natin para 3 tao sila. Ay, hindi, naka-indicate naman na 3 no? So, okay na yung 16.5 per month. Naka-indicate naman ng tatlo silang sa sahod ng 16K Mm. each. So, eto, meron, ano pa ba yung dapat natin isama din sa cost structure? Paul, idea. Rosemin, idea. Di ba kasama Saan? din dito yung mga tax? Hindi na, sa cost Pwede na yan. structure. Baka may kulang pa. Yung mga pare, permits tsaka license. Operational Kasama ba expenses. dyan yun? Operational expenses. Yun. Operational expenses, Okay, bali nasa na tayo. Monthly operational expenses natin. Baka may alam kayo dyan. Ikaw ba, Paul? Sa ano naman natin, monthly operational expenses or sa OPEX, sa renta, meron tayong 8,000. Tapos sa Okay. utilities natin, yung inclusion nun, kuryente at tubig, mga nasa around 12 to 15K. Kasi malakas yung sa kuryente yung espresso machine, tsaka yung aircon. Tapos sa salaries naman natin, kung 2 staff plus 1 barista, mga around 8 to 10K each or 24 to 30K pagka tatlo sila. So sa mga ingredients naman,
mga coffee beans, milk, sugar, flavorings, mga around 20 to 30K depende sa volume nito. Sa marketing naman, mga 3 to 5K lang for FB ads, mga posters, mga promos. Yan. So, sa total OPEX natin, nasa around 67 to 88K monthly. Ayun. Hindi ba parang kulang yung 20K to 30K para sa ingredients pag peak season? Actually, base yan sa consumption ng small cafe na 100 to 150 cups per day. Kung tataas, dapat tumataas din yung sales. So self-sustaining lang. Hindi sa ano, di ba? For opening lang naman yung stock na to. Saka di naman ito mauubos kung per month tayo order ng stock eh. Ah, Saka sa Regard, regarding sa rent, saka salary ng staff, di ba? Napag-usapan naman natin na ah, minimum lang naman yung staff. So, 550 per ginawa na day. lang natin siya na 650 Calculate na. per day. So, Ay, mm, 650 ba? Yung kanina? 16, bali magiging 550 per day tapos 16.5 per month. Each Yung yun. 3 person. 2 staff Kada, sa 1 barista. Kada isang barista yun na Hindi, staff, pwede kasi 16.5. pwede din maging barista yung isang staff galing sa counter, basta di lumalagay ba? na kada isa sa sahod ng 16, ganon. 16.5. Mm. 16.5 Pero siya, kada isang. oh. So, next. So, ang lalagay natin dito, wait lang. Ilalagay natin dito yung expenses natin sa kuryente saka sa tubig, di ba? Yeah. 12K to 15K yung sinabi. Kuryente plus tubig. Ilan na nga ulit yung Paul, yung kuryente saka tubig? 12 to 15K. 12 to 15, Dahil pwede naman natin Oh, isagad na ng 15K. medyo mataas yun Kasunod, kasi ingredients, ingredients. Ingredients natin, 20 to 30K. hindi, ilan na ilalagay natin? 25 na lang para gitna nung 25, oo. 25 and 30. 2, 3. Tapos, para sa Marketing. marketing, Siguro mga 3K lang yun. kasi simula pa lang naman no? Simula pa lang naman, hindi naman natin kailangan ng sobrang daming posters. So, okay na to. Yung naman, suggestion, yung mga kasunod pa dito na expenses natin para sa cost structure. May dadagdag din ako. Yung natin, permits and licenses, barangay clearance, Okay. DTI, mayor's permit, BIR. So, kung ito-total natin yon nasa 10,000 to 15,000 one time. Tapos, annual renewal, mga 5K to 8K. Ano yun? Permits and license. Permits and licenses. May end ito. Ano na nga ulit yun? Ano yung barangay clearance? DTI, mayor's permit, Ano na lang to? Barangay clearance. DTI, mayor's DTI, permit, pang-register, Tapos, mayor's permit. saka BIR. Okay.
Total na nasa 10K to 15,000 in one time. In one time lang, ano. So, pwede Mm. na natin siyang, lump sum value. Sige, din na natin siya lagay. Ilan na ilalagay na natin doon? Kung ano siya. Sagad na natin sa 15. Tingin nyo. Ano yung total nun? 10 to 15 eh. 10 to 15? 12.5. 13, ganun. Kasi kasi, diba? Depende naman sa ano yun. Depende sa barangay, gano'n, yung pagkuha ng permit. Ang mahal lang naman siguro dito yung DTI sa BIR. Sige, ilan? 13 ano? 13. 13. 13. Tapos, yun lang. Yun lang yung naisip ko sa akin. Nice. Hindi, di ba sabi mo may annual renewal ka pa sinasabi? Wala. Yun pala, annual renewal. 5K to 8K. Sa tingin mo, magkano yung yung bayad na nun? Ulit. Shopee pare. Sa tingin mo, magkano yung bayad nun, yung straight na yung hindi naka-range? Natin, i-ano natin sa 6K or 7. Siguro 6.5. Sige, para gitna, ano? Hmm. Gitna lang, wag sobra. Oo. Wag masyadong gaman. So, ito na lahat yun, ano? So, kung titignan natin, ang magiging natin dito, no? May kalakihan talaga yung pagsisimula ng business. 65 plus 50 plus 25 plus 15 105 plus 8. So no? Parang nagre-range siya ng pag mag-start ng business. 200, 250K to 320K for renovation plus equipment plus permits na yun. Pero once na na-set up na, ang laban na sa OPEX, babawi na lang tayo sa consistency ng sales para mabawi natin yung mga nagastos natin. So ano ba masasabi nyo? Sobra Sige, sa inyo ah. okay na yan. Matulog Parang na po tayo. Antok na. alibay lang, Yan, gano'n. okay na yan. Okay na yan. Maganda, maganda. Okay na yan. Sana di malugi. Di yan pare. Sana Kaplano di tayo malugi. eh. Okay. Bali, sana tayo. Tapos na ba yung cost structure? Okay naman na, sabi nila okay naman na daw. And then, doon na tayo sa Yes, yes, pwede na yan. Ano? Sabihin Finalization na na lang tayo. natin. Send Finalization na. finalization. Oo. Ha? Finalization na. Finalization na lang. Finalize natin mula value proposition. Tapos na ba lahat ng blocks? Ha? Tapos na lahat ng blocks, di ba? De, yan. Okay, pare. Kana mo na. Okay, tignan natin. Sa customer segment, meron tayong students, office workers, barkada, saka coffee lovers. Sa value proposition natin, affordable quality coffee, Instagrammable ambience, free Wi-Fi and charging station, personalized service, and support local beans. Sa channel natin, tatlo lang. Physical store, social media app, social media, tsaka delivery app.
Tapos, customers relationship. Sa co-creation, meron tayong loyalty cards. Tapos, sa communities natin, merong Facebook page. And last, meron tayong dalawa sa personal service, regular promos, saka dedicated personal assistance. Tapos revenue streams, coffee and snacks, tapos yung add-ons, future merchandise, saka pastries. Tapos ang key resources naman natin, meron tayong barista and staff. Tapos coffee machines or espresso machines, grinders, renovated shop interior, saka suppliers. Tapos Jex, pakibasa nga yung key activities at key partners natin para ma-sure din kung okay na. Meron tayong brewing, customer service, marketing, inventory, community building. Sa key partners naman, meron tayong landlords, local coffee bean suppliers, pastry bakers, delivery partners. Okay na. Okay. So Rosemin, paki-sure na ngayon cost structure natin. Review lang. Rosemin, Ano gagawin? pa-review lang para Sa cost structure, yung rent, 8,000 per month. Para naman sa renovation and interior, para sa flooring and repainting, 65K. Tables and chairs, 50,000. Lighting and decor, 25,000. Counter and signage, 15,000. Equipment, 105,000. Para sa sweldo ng mga tao, 16,500 per month. Operational expenses, kuryente, tubig, 15,000. Ingredients, 25,000. sobrang Inaantok saya na mo ako. Inaantok na ako. Sabi mo, re-review na lang natin yan, Marketing, Tapos na tayo. 3,000. Permits and licenses, 13K. Annual renewal, 6,500. Okay. So, Okay. lahat ba agree? So, okay naman siguro yan. Closing na tayo. Yes, agree. Okay. Agree na. Solid yan. May bitaw yan yan. Oo, kuya. Okay. Solid Tama yan, na to. okay. Closing na tayo, Dave. Okay, good job team. Nakumpleto na natin yung business model canvas natin. Next step, i-validate na lang natin sa market para makanap din tayo ng supplier. Payag na kayo? Okay, okay. Thank you. Thank you very much. Okay. Sige. Ready. Bye-bye. Bye-bye mga yan. Consistency sa social media, susi Nice. Oo, Good. baka ambience yan. Kikita Paano tayo pa. mag-leave? Yes, Dave. Paano mag-leave?